Kabanata 481. Grabe ang pakiramdam. Ito pa rin ba ang mundong ginagalawan nila? Ito ba ay talagang hindi impyerno? Si Thomas ay mukhang kalmado. Bago siya dumating, alam na niya kung paano ang itsura ng Glorious Sun. Sa makatuwid, pagkatapos niyang makita ang sitwasyon, nanatili siyang kalmado. Sundan mo ako. Sige. Sinundan ni Emma si Thomas habang naglalakad sa direksyon ng gusali ng pabrika. Sa kabutihang palad, sumama si Thomas sa kanya. Kung siya ay dumating ng mag-isa, hindi talaga niya alam ang gagawin. Bagaman narinig niya na ang seguridad ng Glorious Sun ay hindi gaanong maganda, hindi ito dapat masama, di ba? Habang naglalakad sila, nararamdaman nila ang masasamang tingin mula sa kung saan man. Samantala, hindi na mapigilan ng isang masamang manggagawa ang kanyang pagnanasa. Ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay, tumayo, at lumakad sa likuran nila. Nagkunwari siyang nilampasan niya si Emma, ngunit lihim niyang inilahad ang kanyang braso patungo sa maliit na bahagi ng likuran ni Emma. Ang lahat ng mga manggagawa ay nakatingin sa kanya. Patuloy silang nakatitig at inaabangan ang marinig ang sigaw ni Emma. Ito ang pinakamagandang musika sa mundo nila. Ngunit, hindi narinig ng mga manggagawa ang sigaw ni Emma. Sa halip, narinig nila ang sigaw ng taong manyak. Erg. Ang kanyang masakit na sigaw ay narinig sa buong pabrika. Tumingin ang lahat. Hinawakan ni Thomas ang daliri ng lalaki at binali ito sa isang kisap mata. Mabilis, tumpak, at walang awa. Ang kakayahan ng taong ito ay napakahusay. Una ng balak ni Thomas na takutin ang mga manggagawa. Nais niyang bantaan sila at ayusin ang kanilang kinikilos. Gayunpaman, sino ang makakaalam na hindi sila mapipigilan sa kanilang mga aksyon? Sa halip ay nagalit pa sila at nawala na sa kanilang pagkatao. Paano siya naglakas loob na saktan sila habang siya ay nasa kanilang teritoryo? Haha! Sa oras na ito, ang mga manggagawa ay may dahilan upang sumugod at magdulot ng gulo. Ang lahat ng mga manggagawa sa lugar ay tumayo. Naglakad sila patungo kay Thomas at pinalibutan siya. Malinaw na, ang kanilang tunay na layunin ay hindi upang maghayganti para sa kanilang nasugatan na kasama. Nais lamang nilang samantalahin ang pagkakataong patayin si Thomas. Pagkatapos ay maibabahagi ng lahat ang magandang babae sa tabi niya. Dahil ang isang napakagandang babae na bumibisita ngayon, sayang kung hindi nila siya makukuha. Bawal mangyari yon. Ngunit bibigyan ba sila ng Diyos ng digmaan ng pagkakataon? Ang kinahinatnan ng pananakit sa babae ni Thomas ay kakilakilabot. Pinotrektahan ni Thomas si Emma sa likuran niya at banayad na sinabi, magiging mabagsik ako sa oras na ito. Huwag kang matakot. Sige. Umiling ulit si Emma. Bakit niya pa rin alintana kung magiging walang awa si Thomas o hindi sa sandaling iyon? Nag-alala lang siya kung hahabulin ni Thomas ang mga lobo. Bago siya tumugon, isang manggagawa ang sumugod at umabot upang hawakan ang katawan ni Emma. Brothers, may isang babae dito. Lumapit ka. Gayunman, bago niya hawakan si Emma, isang malakas na kamay ang humawak sa leeg niya at agad na hinambalos ang mukha niya sa lupa. Kasunod nito, sinipa siya ni Thomas. Ang mukha ng manggagawa ay lumubog sa lupa. Nabulag ang kanyang mga mata, nabasag ang tainga, at ang kanyang dugo ay kumalat sa buong lupa. Kabanata 482. Kahangahangang pamamaraan at mahusay na kasanayan. Nang kumilos si Thomas, agad niyang ipinalam sa mga taong iyon na siya ay hindi basta-basta at hindi mabait na tao. Gayunpaman, ang amoy ng dugo ay hindi dahilan upang umatras ang mga lobo. Mag-uudyok lamang ito ng kanilang bangis. Matapos bumagsak ang isang lalaki, maraming lalaki ang sumugod. Lahat sila ay naglabas ng isang matinding pagnanasa sa kanilang mga titig dahil desperado silang makuha si Emma. Ang babae. Ang babae lang ang nakita nila. Takot na takot si Emma kaya't patuloy siyang sumisigaw at nanginginig ang kanyang katawan. Nabuhay siya sa isang mapayapang kapaligiran. Kailan siya nakaranas ng ganoong dati? Kinilabutan siya sa sitwasyon hanggang sa puntong naramdaman niya na may panginginig na tumatakbo sa kanyang likod. Iyon ay isang normal na tugon ng tao. Karaniwang mga tao ay hindi nakakatagal sa paglaban sa gayong sitwasyon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit walang takot ang mga manggagawa. Nakasanayan na nila ang ganitong sitwasyon at wala sa kanila ang makakatakas mula sa mga lalaking ito. Kaya, natural na naisip nilang pangkaraniwang tao lang din sina Thomas at Emma. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi nila alam na hindi pangkaraniwang tao ang kalaban nila.
Ito ang Diyos ng digmaan mula sa impyerno. Sa kanlurang baybayin, ang mga sitwasyong kinakaharap ni Thomas ay hindi bababa sa 1,000 beses na mas mapanganib kaysa sa kasalukuyan. Ang mga kalaban sa baybaying kanluran ay mas malakas sa mga tuntunin ng mga diskarte sa pakikipaglaban at paghahangad. Kahit na, kapag humarap sila kay Thomas, matatalo pa rin sila. Ang God of War ay ang pinakamahusay sa pagwasak sa pag-iisip ng mga tao. Sa sandaling sumugod ang isang manggagawa, tinitigil lamang niya si Thomas at agad na huminto sa kanyang mga kilos. Namutla ang kanyang kutis, at pakiramdam niya ay halos malapit na siyang mamatay. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Thomas ang kanyang mukha gamit ang kanyang malaking palad at hinampas sa pader. Sa isang iglap, basag ang kanyang ulo. Mayroong mga sirang limbs, broken bone, at napakalaking pagdurugo. Sa ilang segundo, ang mga trabahador na iyon, na siyang unang sumugod, ay nakahiga sa sahig. Nasa malagim na kalagayan sila at may kapansanan na. Nakatalaga silang maging mga taong may kapansanan. Natigilan din ang mga nasa likuran nang makita ang sitwasyon. Ang lalaking ito ba ay naiiba sa mga taong nakasalamuhan nila noon? Huminto sila at hindi naglakas loob na sumugod. Kahit na ang dugo ay nagpapasabik sa kanila, nabawi pa rin nila ang kanilang katwiran sa harap ng buhay at kamatayan. Tao ba siya? Ay nako. Biro ba ito? Para siyang demonyo. Nagkatinginan ng mga manggagawa at hindi alam ang dapat nilang gawin. Una nilang nais na bulihin silang dalawa sa mas maraming tao. Ang lahat ay sumugod upang talunin ang lalaki at makuha ang babae. Gayunpaman, sa huli, halos 8 sa kanila ang nakahiga sa sahig, at sila ay nasugatan na hindi sila makakabangon. Mas nakakakilabot, hindi nila pinaplanong magpatuloy na makisali kay Thomas, ngunit tila hindi sila hahayaan ni Thomas na tumakas. Direkta na kumuha si Thomas ng isang steel bar mula sa sahig bago niya ito ibato. Ang steel bar ay lumipad sa hangin bago ito tumago sa dalawang manggagawa at naipit sila. Sa isang iglap, may kirot na sigaw ang narinig. Sumugod si Thomas, sinunggaban ng isa sa mga ito, at hinampas sa sahig. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ginawa nitong nawala ang lahat ng ngipin ng manggagawa at umubo ng dugo sa buong sahig. Pagkatapos, hinawakan ni Thomas ang kanyang ulo at lumakad sa iba pa. Ang kanyang mukha ay katulad ng multo sa mga nakakatakot na pelikula. Multo. Isa siyang aswang. Ang lahat ng mga manggagawa ay lubos na natigilan. Nakita nila ang mabangis na mga individual, ngunit hindi pa nila nakita ang ganoong taong walang awa. Nasanay na sila sa pananakot sa mga tao sa nakaraan, at walang nang ahas na bully sila. Bukod, kahit na hindi nila matalo ang sinuman, pipigilan lamang nila ang kanilang sarili. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na higit sa isa sa kanila ang nagbuli sa isang solong tao, ngunit sa dulo ay nabubugbog sila. Ganap na binago nito ang pananaw ng mga manggagawa sa buong mundo. Umusbong ang takot sa kanilang buong puso. Noon lamang nila napagtanto na napinsala nila ang isang lalaki na hindi nila dapat na trigger. Gayunpaman, huli na para mapagtanto nila ito ngayon. Ang pagnanais ni Thomas na labanan ay ganap na na-trigger. Kapag pinakawalan ng leon, paano posible na hindi sila magbayad ng anumang kabayaran? Kabanata 483. Titigil na tayo sa laban. Hindi na kami lalaban. Pakiusap, nakikiusap kami sa iyo. Humihingi kami ng paumanhin. Hindi na namin maglakas loob na kunin ang iyong babae. Umalis na po kayo. Huwag mo kaming saktan, okay? Huli na. Tumakbo si Thomas patungo sa mga manggagawa ng matulin at nagbitaw siya ng suntok gamit ang mga kamao. Basag. Basag. Nabali ang kanilang mga buto. Sa pinakapangit na kalagayan, ang braso ng isang tao ay napilipit ni Thomas bago ito hinugot. Tumulo ang kanyang dugo at ito ay isang nakakalungkot na paningin. Ang isang nakalulungkot na eksena ay naglalahad at ang lahat ng mga manggagawa ay umuungal, pati na rin ang hiyawan habang tumatakbo palayo. Ngunit, saan sila maaaring tumakbo? Naririnig ang mga hiyawan at ang sahig ay puno ng dugo. Namula rin ang mga mata ni Thomas. Si Emma ang tabo niya. Ang grupo ng mga tao na ito ay nagtangkang hawakan ang kanyang tabo, kaya't sila ay nakalaan na magkaroon ng isang malungkot na pagtatapos bilang isang resulta. Habang si Thomas ay nasa sabik na pumatay, isang maskuladong lalaki ang lumakad at sinaway sila ng malakas, itigil na. Huminto sandali si Thomas bago siya tumadyak sa tiyan ng isang manggagawa at pinaghiwa-hiwalay ang kanyang buto. Tumingin si Thomas sa paligid at nakita ang maskuladong lalaki.
Ang maskuladong lalaki ay may taas na 2 metro. Kadalasan ay ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang mga tao ay talagang tumingin sa kanya. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang panginginig na tumakbo pababa sa kanyang gulugad matapos si Thomas ay sumulyap sa kanya. Nang makita niya ang napakaraming basag na braso at binti sa site, takot na takot siya na mas humina ang boses niya. Tinabi niya, Ako si Tiger, supervisor ng mga manggagawa. Narito ka ba upang magdulot ng gulo? Sumagot si Thomas sa paus ng boses, narito ako para sa isang deal sa negosyo. Pakikitungo sa negosyo. Si Tiger ay walang imak. Ganoon ba ang hitsura ng isang deal sa negosyo? Kahit na ang mga manggagawa ay hindi mahalaga, ang kanyang mga aksyon ay masyadong malupit. Kailangang makita ng taong ito kung nasaan siya bago niya binugbog ang mga manggagawa. Pumunta siya para sa isang deal sa negosyo tulad nito. Haha, hindi pala. Tulad ng pagnanais ni Tiger na umalis sila, namatay ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan nang makita ang tingin ni Thomas. Naramdaman niya na kung tatanggihan niya si Thomas, posibleng mapunta siya sa isa sa mga miyembro na nakahiga sa sahig. Tinabi ni Thomas, kinakatawan namin ang Hill Manufacturing Company. Nakipag-ugnay kami sa iyong boss, Burning Beard kahapon. Napalunok si Tiger. Okay, mangyaring sumama ka sa akin. Mabilis na tumakbo si Emma papunta kay Thomas at hinawakan ang kamay. Pagkatapos, lumakad sila sa likuran ni Tiger patungo sa direksyon ng gusali ng opisina. Si Emma ay nasa isang gulat na estado pa rin habang papunta. Ang pabrika ay puno ng mga napakalaswang mga titig na nakatanaw pa din sa kanya bawat oras. Takot na takot siya kaya nagtago siya sa likuran ni Thomas. Tuluyan silang hindi nakaimik habang papunta sa kanilang daan at di nagtagal ay pumasok na sila sa gusali ng opisina. Kakaibang, hindi sila inakay ni Tiger sa itaas na palapag. Sa halip, sumakay sila ng elevator sa isang silid na pailalim na lupa. Pagkabukas ng mga pinto ng elevator, nakita ni Emma ang isang hindi malilimutang imahe. Mayroong iba't ibang mga uri ng tao sa buong lobby. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nakasuot ng mga makukulay na outfits. Sa gitna, mayroong isang lugar na kahawig ng isang ring, at sa ring, 2 lalaki na maskulado ang nakikipaglaban. Ang mga tao sa paligid ay patuloy na sumisigaw upang aliwin ang kasiyahan na kanilang sinusuportahan. Nakatingin lang ito kay Emma. Sa ring, isang lalaking may mahabang buhok ang mahigpit na nag-swing ng kanyang mga kamao at sinuntok ang mukha ng kanyang kalaban sa puntong halos maduraj na ito. Kasunod nito, itinaas ng lalaking may mahabang buhok ang kalaban bago niya ito itapon sa labas ng ring. Ito ay labis na walang awa. Lalong natakot si Emma. Naghanap siya ng kanlungan sa likod ni Thomas at nanginginig sa takot. Ito ba ay talagang pabrika ng paggawa ng bakal? Kabanata 484. Tinamahan ni Tiger sina Thomas at Emma sa isang maliit at matabang tao. Natatakpan ng balbas ang buong baba ng lalaki at ang mukha ay mapula. Masasabi nilang lasing na ang lalaki. Ang taong ito ay si Burning Beard. Magalang na sinabi ni Tiger, bro, sinabi ng 2 taong ito na nakipag-ugnay sa iyo kahapon. Kinakatawan nila ang Hill Manufacturing Company at nandito sila para sa isang talakayan sa negosyo. Ang Burning Beard ay hindi pinansin si Thomas at napatingin kay Emma. Mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, mula paa hanggang ulo. Habang nakatingin siya sa kanya, may isang kislap sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya. Matagal na mula nang huli niyang makakita ng isang napakagandang babae. Gusto niya siyang kunin. Kailangan niyang makuha siya. Tumawa siya habang sinabi, Emma Hill from Hill Manufacturing Company. Nakaramdam ng takot si Emma matapos siyang titigan ng masama. Nagtago siya sa likod ni Thomas at sinabi, oo, ako yon. Ang aking lolo, si Richard Hill ay nagkumpirma sa iyo kahapon upang bumili ng isang batch ng bakal. Maaari ko bang malaman kung mayroon kang anumang stock dito? Talagang naghihinala sa kanya si Emma. Hindi mahalaga kung ano, ang lugar ay hindi mukhang isang lugar na gumawa ng bakal. Sa halip, ito ay mukhang isang lugar para sa ilalim ng lupa boxing. Tumango si Burning Beard. Oo, syempre, meron tayong stock. Ngunit, tinulyapan niya si Emma bago siya ngumisi at sinabi, bakit ko ito ibebenta sa iyo? Natigilan si Emma. Ano ang ibig sabihin nito? Tinanong niya, sir, hindi ka ba sumang-ayon? Sinasabi lang namin ito. Hindi pa kami nag-sign ng isang kontrata.
May nagbayad ng mas mataas na presyo kaysa sa iyo, kaya bakit ko ito ibebenta sa iyo sa halip na sila? Si Emma ay walang imak. Maaari ba siyang magpatakbo ng isang negosyong tulad nito? Ngunit, nang tumingin siya ng ganito sa Burning Beard, ano pa ang masasabi niya? Tinanong niya, ano ang gusto mo bago ka sumang-ayon na ibenta sa akin? Ang Burning Beard ay nakaramdam ng kasiyahan. Tinapa niya muna ang kanyang mga daliri bago siya ngumisi at sinabi, dali. Kung mapapasaya mo ako, ibebenta ko sa iyo ang bakal. Kung nagsumikap ka ng sapat at mapapasaya mo ako ng sapat, bibigyan kita ng isang diskwento. Ito ay isang insulto. Ito ay isang kumpletong insulto. Umiling si Emma sa galit. Nais niyang maglakad patungo at sampilan ito sa mukha. Gayunpaman, pinigilan pa rin niya ang sarili. Ngayon, ang layunin niya ay pirmahan ng kontrata at bumili ng bakal. Gusto niyang panatilihin ang kanyang pagpipigil hanggat maaari para sa hangaring iyon. Direktang tinanggihan siya nito. Hindi ko magawa. Kung hindi mo magawa ito, maaari na kayong umalis ngayon. Hindi ako magbebenta sa inyo. Ikaw. Kaagad, lumapit si Thomas at sinabi, bakit hindi tayo magpalitan ng kondisyon? Ang Burning Beard ay sumulyap kay Thomas. Anong kondisyon? Itinuro ni Thomas ang lalaking may mahabang buhok sa singsing at walang pakialam na sinabi, ang iyong mga tao ay tila nasisiyahan sa ilalim ng lupa boxing, tama. Kung matatalo ko ang iyong nasasakupan, ibebenta mo sa amin ang bakal. Ano sa tingin mo? Haha. Lumitaw na parang narinig ng Burning Beard ang pinaka nakakatawang biro. Siya ay may paghamak na sinabi, batang lalaki, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa ring? Siya si Brown Braid na nasa ika-5 sa underground boxing. Sino ka ba? Kwalipikado ka bang hamanin siya? O, natatakot ka ba? Walang pakialam na tanong ni Thomas. Ang Burning Beard ay agad na nagalit. Natatakot? Haha. Dahil handa kang mamatay, tutulungan kita. Gusto mo mabugbog, di ba? Sige. Brown Braid, tulungan mo akong magturo ng isang aral sa basurang ito. Si Thomas ay kumislap ng isang mahinang ngiti. Tumalikod siya at naglakad papunta sa ring. Agad na lumakad si Emma at pinigilan siya nang sinabi niya, Thomas, huwag kang maging mapusok. Bakit hindi na lang natin ito pakawalan? Iyan ay isang profesional sa ilalim ng boxing. Bagaman mayroon kang mga kasanayan din, hindi ka kasing husay ng isang profesional na boksingero. Kalimutan mo na lang. Dahan-dahang binitawan ni Thomas ang kamay ni Emma. 10 segundo. Natigilan si Emma. Ano? Sinabi kong 10 segundo. Kailangan ko lang ng 10 segundo upang talunin siya. Kabanata 485. Napakayabang. Umiling ang lahat. Ang mga kabataang lalaki sa panahong ito ay talagang walang alam. Naglakas loob siyang magyabang dahil hindi niya nakita kung gaano kalakas si Brown Braid. Kapag napagtanto niya kung gaano kahusay si Brown Braid, huli na para sa kanya na pagsisihan ito. Kasabay nito, dinilaan ng Burning Beard ang kanyang mga labi at tumingin ulit kay Emma. Pag namatay si Thomas, makukuha niya agad ang babaeng ito. Kung sinuwi siya ng babaeng ito, pipilitin niya siya. Ang paggamit ng puwersa upang kunin siya ay talagang masaya. Habang ligaw ang pag-iisip ni Thomas, siya ay umakyat sa entablado at tumayo sa tapat ni Brown Braid. Habang nanunood ang lahat, ang hukom ay lantaran na sinabi, walang armas na pinapayagan sa underground boxing match. Maliban dito, walang ibang mga paghihigpit. Unang paghaharap. Ang bawat isa ay nagpadala ng mga mapangutyang titig kay Thomas. Naisip nila na ang taong ito ay magiging isang patay na katawan makalipas ang ilang segundo. Hindi mapigilan ni Brown Braid ang kanyang lakas sa panahon ng laban, at siya ay labis na mabangis nang siya ay lumaban. Si Thomas ay tila katulad ng isang ordinaryong tao. Kung ang isang tao ay napunta sa ring, hindi ba siya mamamatay? Di nagtagal ay nagsimula na ang laban. Pinulupot ni Brown Braid ang kanyang daliri kay Thomas na may paghamak. Tinuro niya ang sarili niyang tiyan. Huwag mong sabihin na binubuli kita. Halika, suntukin mo ang aking tiyan. Hahayaan kitang ikaw muna ang manuntok. Hayaan mo muna siyang suntukin. Haha, siya ang unang tao na hinayaan muna ang God of War na umatake. Hindi rin nagpigil si Thomas. Kalmado siyang lumakad patungo kay Brown Braid at maluwag na umatake siya ng suntok nang hindi naglalagay ng labis na lakas. Akala ng lahat na ang suntok ni Thomas ay hindi gaanong malakas at ito ay katulad ng cotton wool. Ang depensa sa katawan ni Brown Braid ay medyo malakas. Hindi siya dapat harapin ang anumang presyon sa suntok na iyon.
Gayunpaman, ang pagtatapos ay bumagsak ang mga panga ng tao. Mariing sinuntok ni Thomas sa tiyan si Brown Braid. Pagkatapos, narinig ang mga tunog ng pag-click at maraming buto ang nasira sa isang iglap. Agad na lumipad ang Brown Braid tulad ng isang tumutulo na hangin sa lobo. Bang! Tumama siya sa pader. Sa isang iglap na nahimik ang sight. Sino ang mag-aakala na ang mahinang hitsura ni Thomas ay magiging napakalakas? Nakakatakot iyon. Nakasimangot si Burning Beard. Tinawin niya ang kanyang kamay at may isa pang lalaki na agad na umakyat sa entablado upang magpatuloy sa pakikipagkompetensya kay Thomas. Pakiramdam ni Emma ay namula sa galit. Burning Beard, hindi ba tayo sumang-ayon na pirmahan ang kontrata kung manalo si Thomas? Bakit hindi mo tinupad ang pangako mo? Sa halip, nagpadala ka pa rin ng ibang tao. Burning Beard chuckled. Kailangan lang niyang talunin ang aking nasasakupan. Ang problema ay hindi ko rin sinabi kung ilang tao ang dapat niyang talunin, di ba? Malinaw na walang hiya siya. Nadama ni Emma ang pagkabalisa at nagalit, ngunit si Thomas ay ganap na naiiba. Namula ang mga mata ni Thomas at naglabas siya ng nakakatakot na walang awang itsura. Ang labanan kanina ay nagpalitaw ng kanyang pagnanasa, ngunit hindi pa siya nasiyahan. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na makapagsanay pa sa mga taong darating. Emma, okay lang. Tuloy din ako na magpatuloy sa laban. Ilan ang mga tao mo? Halika na at wag ng puro salita. Ang emosyon ng madla ay agad na tumaas, kaya't nagsigawan sila. Marami sa kanila ang humanga sa pakikipaglaban ni Thomas, kaya't malakas ang pagpalakpak nila sa kanya. Sinasabi ni Burning Beard na may paghamak, "Young lad, huwag kang masyadong mayabang." Si Brown Braid, na tinalo mo ngayon lamang ay isang pangalawang antas ng mandirigma, ngunit ang isang ito. Bago siya matapos magsalita, sumugod si Thomas papunta sa lalaking parang hangin. Sabay niyang sinalakay ang siko at tuhod ng lalaki, at agad na natamba ang lalaki. Nagsimula siyang mag-foam sa bibig at nawala ng malay. Hindi ka rin nagkaroon ng pagkakataon sumuntok. Tinaas ni Thomas ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa ilalim ng entablado. Susunod. Kabanata 486. Siya ay arrogant, ngunit mayroon din siyang kwalipikasyon na maging arrogant. Si Thomas ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang taong natalo niya kanina ay isang malakas na kalaban na nakarank ng pang-apat, ngunit para kay Thomas, siya ay masusugatan tulad ng isang langgam lamang. Hindi na kayanan ni Burning Beard tumingin dito. Galit na umungol siya. Leopard, Jackal, magsama kayong dalawa. Ang dalawang lalaking ito ay pangalawa at pangatlo sa ranggo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isa sa kanila ay maaaring pumatay ng maraming tao, higit pa kapag ang pare sa kanila ay umakyat sa stage. Si Leopard ay magaling sa Thai boxing habang si Jackal naman ay mahusay sa karate. Ang kanilang mga kasanayan at lakas ay outstanding. Hindi alintana kung sino ito, walang gaanong pag-asa na manatiling buhay kapag nakikipagkite sa kanilang dalawa, paano pa kaya kung talunin sila? Nag-init ang atmosphere dito. Si Emma ay basang-basa ng pawis dahil kay Thomas. Labis siyang nag-alala sa kanyang sitwasyon. Kung hindi manalo si Thomas sa round na ito, ano ang dapat niyang gawin? Thomas, pakiusap, kailangan mong manatiling buhay, lihim na dasal ni Emma. Naghiyawan ang mga tao at magulo ang hangin. Si Thomas, Leopard, at Jackal ay nakatayo sa isang triangle. Napatitig ang dalawa kay Thomas at pinagmamasdan ang lahat ng kilos niya. Matapos iwinagayway ng hukom ang kanyang kamay, opisyal na nagsimula na ang round. Si Leopard ang unang sumugod at direkta niyang sinuntok si Thomas malapit sa puso. Gayunpaman, iniunat lamang ni Thomas ang kanyang braso at nagawa niyang pigilan ang Leopard. Naghihintay ng pagkakataon si Jackal na kumilos at inabot niya ang lalamunan ni Thomas. Oops! Agad na hinawakan ni Thomas ang braso ni Jackal. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Ang kanyang speed at accuracy ay mas mahusay kaysa sa dalawang lalaki. Bamaantong hininga si Emma. Gayunpaman, si Burning Beard ay nagpakita ng isang tusong ngiti. Mula sa kanyang pananaw, ang kilos ni Thomas ay tulad ng parang magpapakamatay. Napatawa rin ang madla. Ang Leopard at Jackal ay hindi lamang may mahusay na skills nila. Mayroon din silang nakakatakot na lakas. Silang dalawa ay 8 beses na mas malakas kaysa sa isang normal na tao, ano pa kapag nagtutulungan silang dalawa. Ang kompetisyon na ito ay nagiging boring na. Emosyonal silang napabuntong hininga. Mukhang mamamatay na si Thomas.
Si Leopard at Jackal ay natural ding inisip na mamamatay na rin ito. Pinagsama-sama nilang dalawa ang kanilang lakas para pigilan ang lakas ni Thomas, ngunit ito pala. Hindi gumagalaw si Thomas. Tumigil saglit si Leopard bago tumingin kay Jackal sa gilid, pero napagtanto din niyang nakatingin din si Jackal sa kanya. Likas na naintindihan nilang dalawa ang iniisip ng bawat isa. Napakalakas nila, ngunit hindi nila kayang pigilan ang lakas ni Thomas. Imposible naman. Ito ay sobrang imposible. Sabay-sabay na nagbigay lakas ang dalawa dahil gusto nilang ipatamba talaga si Thomas, ngunit nakakatakot ang resulta. Paulit-ulit nilang sinubukan, ngunit si Thomas ay nakatayo pa rin na parang bato. Natulala din ang iba. Hindi nila nakitang naglagay ng higit na lakas sina Leopard at Jackal. Naisip pa nga nilang naglalako ang 2 taong iyon kasama si Thomas. Sumigaw pa si Burning Beard, tama na. Tumigil na sa paglalaro kayong dalawa. Bilisan nyo at tapusin na ang laban. Si Leopard at Jackal ay umiyak sa dalamhati sa kanilang mga puso. Hindi ba nila nais na wakasan ang labanan? Nais nilang tapusin ito, ngunit wala silang solusyon. Kakaibang kapangyarihan si Thomas at siya ay mas malakas pa kaysa sa isang rhinoceros. Tahimik na nakatitig si Thomas sa kanilang dalawa at walang pakialam na sinabi, lumuhad kayo ngayon. Naglabas siya ng kaunting lakas sa kanyang kamay at silang dalawa ay napaluhod na may kumabog. Ang mga lalaking nakaranggo ng pangalawa at pangatlo ay sabay na lumuhad sa harapan ni Thomas. Nalaglag ang panga ng lahat dahil sa sitwasyon. Ano ang nangyayari? Kabanata 487. Nadulas ba sila? Kung ang isang tao ay nakaluhod, maaaring dahil sa nadulas yung isa. Gayunpaman, kung ang dalawa sa kanila ay madulas na magkasama ay medyo imposible, tama ba? Ang Burning Beard ay mukhang nabigla rin. Anong ginagawa nyo? Ungol niya. Gustong lumaban ni Leopard, ngunit sinipa siya ni Thomas. Nahulog siya sa stage ng ring at nahimatay bigla. Pagkatapos, binuhat ni Thomas si Jackal habang malamig na nakatingin sa mga tao. Ibibigay ko siya sa inyo. Inihagis niya si Jackal patungo sa crowd sa isang arroganting approach. Itinapon ni Thomas ang eksperto na pumangatlo na parang isang bag ng basura. Natapos ang labanan sa ilang minuto. Ang kapangyarihan ng lalaking ito ay nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Agad na nagpalakpakan ng mga tao. Akala nila noong una ay matatalo si Thomas, ngunit sinong mag-aakala na napakalakas ng lalaking ito hanggang sa puntong kaya niyang labanan ang 2 tao ng mag-isa. Halimaw talaga siya. Tumingin si Thomas kay Burning Beard. May iba ka pa bang tao? Hayaan mo silang lumabas na magkampihan. Si Burning Beard ay sumilip sa paligid, ngunit ang iba pang mga boksingero na underground ay ibinaba ang kanilang ulo. Wala sa kanila ang nangahas na labanan siya. Normal lang silang mga kalahok, at ang kanilang mga kakayahan ay mas worse pa kaysa kay Leopard at Jackal. Maging ang mga ekspertong iyon ay madaling natalo. Kung umakyat sila sa ring, hindi ba ibig sabihin ay nagpapakamatay na sila? Ang nasabing grupo ng basura. Ang lalaki lamang na pinakauna ang ranggo ang maaaring talunin si Thomas ngayon. Ngunit, hindi pa rin nila siya matawagan. Ang Burning Beard ay walang magawa at sinabi kay Thomas, lad, kakaiba ka talaga. Sundan mo ako. Tumalikod siya at umalis. Umaba si Thomas sa entablado at dinala si Emma habang naabutan nila si Burning Beard. Nakarating na sila sa warehouse. Nang sundin ang tagubili ni Burning Beard, isang worker ang nagtaas ng isang piraso ng tela at inihayag ang bakal sa ilalim. Itong bakal ang gusto mong stock, tama ba? Umabad si Emma at tumingin. Sa katunayan, ito ang stock na iniutos sa kanya ni Richard na bilhin. Oo. Sinabi ni Burning Beard na, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Pagkatapos naming pirmahan ang kontrata, kailangan mo munang magbayad. Ihahanda ko ang stock, pagkatapos ay maaari kang pumunta at kunin ang mga ito bukas ng hapon. Napabuntong hininga si Emma sa sandaling ito. Kahit na may mga hadlang, ang ending naman ay medyo maganda. Kaya, pumirma siya ng kontrata kasama si Burning Beard. Matapos niyang paulit-ulit na ikek na walang pagkakamali at magbayad, maaari na niyang puntahan at kunin ang mga stock tulad ng napagkasunduan bukas ng hapon. Matapos ayusin ang lahat ng mga pamamaraan, mabilis na umalis si Emma sa pabrika kasama si Thomas. Parang impyerno ang lugar. Si Emma ay hindi na maaaring magpalipes ng oras doon. Pagkaalis nila, lumapit si Tiger at sinabing, "Bro, ang dami ng gusto nila ay 2 times sa ready stock natin. Marami pa ba tayong stock para sa kanila?"
Umisi si Burning Beard. Kalahati na lang kaya nating ibigay sa kanila. Ang kalahati ay maaaring dagdagan ng may sira na defective goods. Ha? Paano kung masabi nila ang pagkakaiba? Kung masasabi nila ang pagkakaiba, si Burning Beard ay sumilay ng isang tusong ngiti habang sinabi niya, pumunta ka at palayain ang demonyo. Matagal na siyang grounded. Oras na para palayain siya para manghuli. Si Demon ang lalaking unang nakaranggo sa underground boxing. Hindi pa siya natalo hanggang sa puntong ito. Isa siyang bangungot sa lahat ng mga boksingero. Parang multo ang presensya niya. Siya rin ay walang awa at nakakatakot. Napalunok si Tiger. Bro, best option na ba ito? Kung pakakawalan natin si Demon, natatakot ako na maraming tao ang mawawalan ng buhay. Napatawa si Burning Beard. Anong kinakatakutan mo ba? Hiniling ko sa iyo na gawin ito, kaya dapat mo lang gawin ito. Sige. Hindi nang ahas si Tiger na magsalita pa. Tumalikod na lang siya at ginawa ang ayon sa utos ni Burning Beard. Si Burning Beard ay bumulong sa sarili, Thomas Mayo, bukas malalaman mo na palaging may isang taong mas mahusay kaysa sa iyo. Emma Hill, kukunin na talaga kita. Kabanata 488. Nang umalis sila sa factory at muling nakita ng mga manggagawa si Emma, nakaramdam pa rin sila ng kaunting pananabik. Ngunit, hanggat nakikita nila si Thomas, natatakot sila kaya umatras sila ng malayo at hindi na nang ahas na gumawa ng anuman. Ngayon, ipinaunawa sa kanila ni Thomas kung ano ang ibig sabihin ng takot. Mayabang na lumabas ang dalawa. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na humarap at manggulo. Lumabas sila ng pabrika at sumakay sa kotse. Pagkatapos, pinaandar ni Thomas ang makina at umalis. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Emma. Bumalik na tayo sa hotel. Ang Glorious Sun ay hindi magandang lugar. Kahit na si Thomas ay isang great fighter, para sa mga layuning pangkaligtasan, mas mabuting huwag silang pumunta kung saan-saan. Maginhawa silang mananatili sa hotel hanggang tanghali kinabukasan. Pagkatapos ay kukuha sila ng stock at uuwi na lamang. Kung maayos ang lahat, iyon ang magiging proseso. Tinanong ni Emma, Thomas, sa palagay mo ay ibibigay talaga ni Burning Beard ng stock ayon sa kasunduan? Kahit napirmahan na nila ang kontrata, walang nakakaalam kung ang isang tao tulad ni Burning Beard ay matutupad ang kasunduan. Kung hindi siya nag-work ayon sa kasunduan, kailangan niyang idmanda siya. Napakagulo nito na nakaramdam si Emma ng inis. Umalaklak si Thomas. Walang silbi kung isipin mo ngayon. Magkakaroon tayo ng sagot bukas ng tanghali. Kung natutupad niya ang kasunduan, makabubuti ito para sa atin. Kung kumilos siya laban sa kasunduan, ipinapangako ko sa iyo na magdudusa ng malaking pagkawala. Pinamukha niya itong exaggerated. Ang Burning Beard ay nanatili sa Glorious Sun sa loob ng ilang dosenang taon. Siya ay itinuturing na isang lokal na tyrant doon. Pinuntahan mo siya at gusto mo pa siyang bugbugin. Diyon ay napakawalang galang para kay Burning Beard. Alam ni Emma na ang pamamaraan ni Thomas ay hindi kapanipaniwala at talagang nakita niya ang pagiging walang awa ni Thomas ngayon. Ang ganitong uri ng killing intent na kanyang sinanay sa pamamagitan ng digmaan sa West Coast ay hindi maaaring hawakan ng mga normal na tao. Ngunit, gaano man kahusay si Thomas, siya ay isang tao lamang. Ang isang local tyrant ay higit pa rin sa batas. Paano kung matalo si Thomas? Kaya naman, lihim na nagdasal si Emma na walang aksidenteng mangyari bukas ng tanghali. Susuriin lang nila ang stock at aalis. Habang nagmumuni-muni, biglang tinapakan ni Thomas ang preno. Bago pa makasagot si Emma, umungol ang kanyang katawan at muntik na niyang mauntog ang kanyang ulo. Ah, anong nangyari? Tanong ni Emma. Hindi sumagot si Thomas. Tinuro niya lang yung harapan. Nakaharang ang daan patungo sa hotel at isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot sa isang bagay na parang nanunood sila ng bago. Kinuha ni Thomas ang kanyang GPS. Ito ang tanging paraan kung gusto nilang pumunta sa hotel. Kumunat ang noo niya. Kung nakaharang ang kalsada, kailan kaya sila makakabalik sa hotel? Manatili ka muna sa kotse. Pupunta ako at tingnan kung ano na ang nangyayari. Sige. Ipinarada ni Thomas ang kanyang sasakyan, binuksan ang pinto at lumabas. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa crowd. Nakita niya ang isang lalaking nasa 30 sa harap ng isang shop. May hawak siyang box habang kausap ang may-ari ng shop. Ang shop ay isang pharmacy at ang lalaki ay may dalang isang kahon ng ginseng. Boss, ang sama mo naman. Pumastos ako ng $1,500,000.
Sinabi mo sa akin na ito ay wild ginseng na may edad ng hindi bababa sa 300 taon. Ngunit hiniling ko sa isang tao na i-verify ito. Ang ginseng na ito ay wala pang 30 taong gulang, higit pa sa 300 taong gulang. Okay lang kung hindi pa ito mature. Ang mas ikinagagalit ko ay galing ito sa artificial cultivation. Hindi ito wild ginseng. Babayaran mo ako ngayon. Inaplos ng may-ari ang kanyang balbas at ninisyan. Ito ay negosyo. Wala ka talagang good judgment. Sino ang masisisi mo? Kapag umalis na ang mga paninda sa shop, hindi ko nasasagutin. Tinasabi mong hindi ito wild ginseng, ngunit paano ko malalaman kung palihim mong pinalitan ng ginseng at pinalitan ng aking mahalagang wild ginseng ng basurang ginseng? Hinding-hindi kita bibigyan ng refund. Kabanata 489. Tumango si Thomas. Naintindihan niya agad ang buong pangyayari matapos mag-usap saglit ang lalaki. Ang lalaki ay bumili ng peking ginseng na ibinente sa kanya ng sobrang mahal, ngunit ang may-ari ng pharmacy ay hindi payag na bigyan siya ng refund. Niyon lamang. Nataranta ang lalaki na halos mapaiyak. Boss, hindi mo ito magagawa. Ang aking ama ay may malubhang karamdaman, kaya kailangan ko ng pera. Bibigyan mo ako ng isang piraso ng wild ginseng o isang refund. Kung hindi, mamamatay ang aking ama. May kinalaman ba sa akin ang buhay ng iyong tatay? Umalis ka na dito ngayon. Ang may-ari ay naging napakawalang hiya para lang sa pera. Ang mga tao sa site ay napakalamig. Malinaw na ito ay hindi na ito bago sa Glorious Sun. Ang pagnanakaw, pamemeki, at pandaraya ay nangyayari doon sa bawat oras, kaya ang mga taong ito ay sanay na sanay na. Walang magawang umiling si Thomas. Mukhang kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap sa muling pag-aayos ng Glorious Sun. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, inisip niya kung ilang mamamayan ang magdurusa. Naglakad siya ng may pagmamalaki. Hoy kayong dalawa, huwag na kayong mag-away nga. Mayroon akong isang paraan na best of both worlds. I wonder kung pareho kayong willing na subukan ito. Sabay na tumingin kay Thomas ang lalaki at ang may-ari ng pharmacy. Nagtanong ang may-ari ng pharmacy, anong paraan ang mayroon ka? Ito ay talagang napakasimple. Boss, hindi mo na kailangang ibalik ang binili o ibigay ang refund. Hayaan mo lang siyang pumili ng isang piraso ng ginseng mula sa iyong tindahan. Kung makapili siya ng magaling, swerte siya. Kung hindi siya makakakuha ng isang maayos na ginseng, wala na rin siyang masisisi pang iba. Nakaramdam ng saya ang may-ari ng tindahan. Sa totoo lang, ang kanyang tindahan ay nagbebenta ng mga peking goods at itinatago niya ang tunay na stock sa isang pribadong silid. Magdadala lamang siya ng mga partikular na mamimili para puntahan ang pribadong stock. Sa makatuwid, madali at matapang niyang hinayaan ang lalaki na pumili. Tangayon ako sa paraang ito. Maaari ka lamang pumili ng anumang stock mula sa aking tindahan. This time, huwag mo sabihin na niloko kita. Kung pinili mo ang isang pangit, ito ay dahil sa iyong judgment. It's none of my business. Tumango ang lalaki. Ngayon lang niya ito nagawa. Sinabi ng may-ari ng shop na hindi na talaga siya magre-refund, kaya ang pagsang-ayon sa kondisyong ito ay itinuturing na isang awa. Naglibot siya sa shop bago niya tinitigan ang isang piraso ng wild na ginseng na may label na may presyong $9,999,999 sa counter. Ito ang pinakamahal na wild ginseng na mukhang pinakamaganda sa buong shop. Gusto ko ang isang ito. Lihim na tumawa ang may-ari ng shop. Ang ginseng na iyon ay talagang artificial na nakultivate. Tsaka malaki lang at maganda. Ang tunay na halaga ng gamot nito ay napakababa. Ang halaga nito sa pamilihan ay humigit kumulang $50,000. Ang pagbebenta ng $50,000 ginseng sa presyong $1,500,000 ay talagang sulit na sulit. Sa oras na ito, tumingin si Thomas habang ang lalaki ay nagsasalita. Umiti siya at sinabing, sa tingin ko maganda ang ginseng na ito. Ha! Sabay-sabay na napatingin ang lahat. Si Thomas ay pumili ng isang maikli at manipis na piraso ng ginseng mula sa ilang sirang stock. Ito ay baluktot at marumi. Talaga, ang hitsura nito ay sobrang pangit. Pinili ito ng may-ari ng shop sa mga malapit na tindahan. Bawat buwan, bibili siya ng isang batch ng ginseng mula sa maliliit na tindahan. Pagkatapos, aalisin niya ang mga mukhang maganda bago niya ibenta ang mga pangit sa mababang presyo. Alam ng may-ari ng tindahan na ang ginseng mula sa maliliit na tindahan ay artificial na nakultivate. Walang authentic na stock. Ang ilan ay hindi naman talaga totoong ginseng.
Ang ilan ay peking labanos pa. Kaya naman, nang makita ng may-ari ng tindahan si Thomas na naglalabas ng ginseng sa basura, lihim siyang nakaramdam ng labis na kasiyahan. Mayroon pa bang ganyang katanga sa mundo? Kabanata 490. Hindi naintindihan ng lalaki ang mungkahi ni Thomas. Sir, iniisip ko rin na ang ginseng sa iyong kamay ay hindi masyadong maganda. Umalaklak si Thomas. Kinuha niya ang ginseng, lumakad, at sinabi sa may-ari ng shop, "Boss, maawa ka. Bigyan mo na lang siya ng 2, pwede ba?" Nagulat ang may-ari ng tindahan bago siya tumango. "Masyado kang matako, pero ayos lang. Napaka-generous ko. Ibibigay ko na lang sa'yo ang ginseng na gusto mo." Ang isang ginseng ay nagkakahalaga ng $50,000 habang ang pinili ni Thomas ay maaaring mas mababa sa $50. Walang pakialam ang may-ari ng shop sa 2 pirasong ginseng na iyon at parang basura lang ang binigay niya. Hanggat kaya niyang mapaalis ang mga taong ito, kaya niyang ibigay sa kanila ang lahat ng basura doon, lalo pa ang 1 piraso ng basura. Sa wakas ay natapos na nila ang pagpili ng ginseng. Pagkatapos, hinayaan ng may-ari ng shop ang kanyang mga tauhan na aipak ang 2 ginseng. Sa oras na ito, pumasok ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng mahabang green shirt na may pares ng bilog na salamin at napakaamo niyang tingnan. Alam ng ilang tao na ang lalaking ito ay si Denver Curry, isang sikat na master sa industriya ng pharmaceutical. Ginugugol niya ang kanyang oras sa mga pharmacy araw-araw upang makita kung anong uri ng magandang kalidad ng stock ang mga tindahan na iyon upang makabili siya ng magagandang gamot sa mababang presyo. Kanina lang kasi siya nanonood ng show kaya hindi niya ito masyadong sineryoso. Gayunpaman, pagkatapos kunin ni Thomas ang ginseng, nagliwanag ang kanyang mga mata at medyo nag-iba ang pakiramdam niya. Habang nanonood siya, naramdaman niyang hindi masama ang basura. Hindi niya naiwasang pumasok sa tindahan at nagkusa na sabihin, "Lahat, maaari niyo bang ipakita sa akin ang ginseng?" Pamilyar na pamilyar ang may-ari ng shop kay Denver. Alam niyang master si Denver sa larangang ito. "Hoy, gusto mo bang makita ito, Mr. Curry? Pakitingnan na lang." Sa simula, inakala ng may-ari ng shop na gustong makita ni Denver ang ginseng na nagkakahalaga ng $9,999,999. Ngunit, nakapulot talaga si Denver ng isa pang basura. Ginamit niya ang kanyang mga daliri sa alikabok sa ibabaw. Matapos niyang makita ang ginseng ay tuluyan na siyang natigilan. Ito ba? Mukhang gulat na gulat si Denver. Naglabas siya ng reading glass at paulit-ulit na pinagmamasdan ang ginseng. Habang pinagmamasdan niya ito, mas nakaramdam siya ng takot. At habang pinagmamasdan niya ito, mas nakaramdam siya ng saya. Sa huli, ang mukha ni Denver ay nagmula sa isang malarosas na glow. Inalis niya ang kanyang pagbabasa bago siya tuwang-tuwang sinabi sa lalaki, "Sir, maaari mo bang ibenta sa akin itong ginseng? Handa akong bilhin ito sa halagang $30,000. Nagulat ang lahat pagkatapos nilang marinig iyon. Alam ng lahat na gusto ni Denver na bumili ng mga stock sa mababang presyo at magbenta sa mataas na presyo. Siya ay may isang napakatumpak na judgment at hindi siya nabibigo. Handa niyang bilhin ito sa halagang $30,000 kaya tiyak na higit pa doon ang halaga. Casual na sinulyapan ng lalaki ang ginseng. Ito ay marumi, pangit, at masama ang hitsura. Magiging maganda kung mabebenta ito sa halagang $30,000. Wala talaga akong balak kunin ito. Kung handa kang magbayad ng $30,000, gagawin ko. Nais ibenta ito ng lalaki, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Umiti si Thomas kay Denver. Hindi ba ang $30,000 ay masyadong mababa? Diretsa ang sinabi ni Denver, hindi bababa sa $30,000. Maaaring ayaw ng ibang tao na magbayad ng $300 para bilhin ito. Talaga. Hinawakan ito ni Thomas. Hindi kami mga taong manloloko. Dahil hindi ito nagkakahalaga ng $30,000, hindi namin ito ibinebenta. Hindi, huwag muna. Nag-aalalang tanong ni Denver, magkano ba ang gusto mo? Bigyan mo ako ng presyo. Napangiti si Thomas. Hindi namin ito ibebenta kahit magkano ang babayaran mo. Nang makita ito ng may-ari ng shop ay nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi ba ito isang piraso lamang ng basura? Kailangan ba talagang pahalagahan ito ni Denver? Hinihiling ba niya sa kanila na bigyan siya ng presyo? Ang mas nakakatawa pa, tumanggi silang ibenta ito kahit magkano ang ibabayad ni Denver. Talaga bang sulit ang ginseng na ito?
Tumawa ang may-ari ng shop at sinabing, Mr. Curry, kung gusto mong bumili, maaari kong ibenta sa iyo ang ginseng na iyon sa halagang $30,000. Deal. Pinandilatan siya ng mata ni Denver. Ang basurang iyon ay hindi nagkakahalaga ng 1 sentimos. Umiti si Thomas. Umiling siya, ibinalik ang ginseng sa kamay ng lalaki, at walang pakialam na sinabi, ito ay best na wild ginseng na hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Ibalik mo ito para iligtas ang buhay ng iyong ama.